Hands-on demonstration on data processing and data management. Pivot table. Ito na po tayo sa favorite function Excel for me. So we are now be discussing yung ating pivot table. Ayan. So for now, ayan. So may dalawang options po tayo. Pwede po natin i-convert muna sa table yung ating data or pwede ding we leave it as is. So sa mga gusto naman, i-convert muna yung table data nila into a table. To do that, click lang po tayo anywhere on our data. Ayan, kahit saan po dyan, click natin. Then we press Control A, meaning i-highlight po lahat. I-highlight ng magkakatabing data. Then after that, punta po tayo sa Insert. We create Table. Click po natin yung table. Ayan, so nung hinover ko po sa table, lumabas yung shortcut. May shortcut po tayo for that is Control T. Ayan, sa mga mahilig po mag-shortcut, ayan, pwede din po yung Control T na lang or pwede din Insert Tab. Then click natin yung table. Ayun. Check po natin, may nag-pop. Where is the data for your table? Okay na po yan. We leave it as is. Ito po yung concern natin, yung next. Does my data has header? If yes, check po natin yan. If wala, uncheck natin yan. In our case, may header po tayo. Ito po yung mga number, ID number, full name, F name, MIL name, and full name, and so on. Yan po yun. So, kailangan i-check po natin yan. Then, press OK. Ganon. So, nag-iba na po yung format niya. If hindi po natin preferred yung format na yan, may nag-pop po na bagong tab. It's Design tab. Ayan. So, pwede po nating palitan yan using yung table style. Click po natin yung nasa right side, yung table styles. Ayan. Pwede ko, halimbawa, gusto ko neutral lang. Itong gray lang. Ganyan. Yan. Pwede po yan. Okay? Or pwede nyo pong walang format talaga, yun, pwede din yan. Okay, pwede po natin explore kung ano po sa tingin nyo yung mas okay sa inyong office. Kung halimbawa, may mga ibang offices po kasi na yung shade nila is blue pati orange, for example. So, orange na shade yung sineselect nila for this. Again po, discretion po yan. If ayaw nyo naman po, pwede nyo i-clear. Ba, ayaw nyo na, ayaw ko na makulay. Yan, clear lang. So ito, naka-table na po ulit tayo. Yung kagandahan po ng table, mas madali na po tayo mag-sort, mag-filter. Ayan. So yung filter natin kanina, i-highlight pa natin yung mga specific cells. But with the table, automatic na siya. Ayan. Kaya nyo nang mag-sort or filter. Ayan. Pwede kayong mag-filter. Ayan. Equals, does not equal, and so on. Pwede nyo po explore yan at your own time. Basta mas madali po yung sorting, filtering, ayan, kapag naka-table yung data natin. Kaso if ayaw nyo naman talaga na, hindi, hate ko yung table. Ayan. Galit na galit ako pag nakakita ko yung table. Ganon. So, pwede pong to revert it back sa ating range. I-highlight lang po ulit natin. Control A. Yeah. Ating table. Then, sa bagong added na work tab, yung design tab, click po natin yung convert to range. So, once we click yung convert to range, ayan. Yes. Ayun, bumalik na tayo sa previous na data natin na hindi siya naka-table. Again po, to convert it to table, Control A, Control P. Ayan. Tapos, palitan nyo, kayo na bahala kung paano yung format. If ayaw nyo naman, babalik natin, convert to range. Ayan po. So, in both cases, kahit naka-name range siya, ay naka-range siya or naka-table siya, mag-work po yung ating put table. Okay? So, we'll now start dun sa kahit naka-range siya. Ayan, pagpapakita talaga na nag-work kahit hindi siya naka-table. So, Control A. Ayan, to insert our pivot. Click lang po natin yung insert. Then, itong pivot table. Okay po, insert tab. We select pivot table. Then, sa ating pivot table, ayan, select a table or range. We leave it as is. Yung concern po natin is next. Ito ba, mag-new ba tayo or existing? Ang problema kapag naka-range, usually nasa same sheet tayo mag-work. Ayan. Pwede rin specify, ayan, existing worksheet. Ayan, destination daw is invalid. Cancel. Ulit. Control A, tapos pivot. Ayan, existing lang daw siya pwede. So, i-move natin dito sa right side, for example. Ayan. So, may pwede na tayong pivot table to add.
Again po, this is for name. Kapag naka-range siya, if naka-table naman siya, pwede nyo siyang ihiwalay na worksheet. Okay, undo. Convert ko muna to table, insert, then table. Ayan, may table has headers. Ayan, iniba ko lang yung design. Then, itong summarize with pivot table or insert pivot table. Same lang po yan. Kasi naka-lock. Nalala ko na. Kaya pala. Kasi naka-lock yung workbook natin kanina. Ayun. So, again, don't forget to unprotect yung ating sheet and unprotect yung ating workbook. Kasi kapag naka-lock po yung either of those, may mga limitations po na mangyayari sa ating Excel file. Sa ating protect workbook, if naka-lock siya, hindi tayo pwedeng mag-add, move, copy, or delete ng ating mga worksheet. Okay po. So, again, unlock po muna natin. We go to Review tab. Itong protect workbook, i-unlock nyo po. If naka-unlock na siya, dapat ganito yung lalabas. Meaning, nanghihingi siya ng bagong password for locking. Na-cancel lang natin. Okay po. If na-unlock na natin, we go to Control A. Then, insert pivot table. Ayan. Then, isa-select lang natin. Okay na yung table or range. Then, for kung yung location ng ating pivot table, pwede siyang new worksheet or existing worksheet. Depende po sa gusto natin. So, preference ko lang, it's new worksheet para hindi siya magulo. Ayan, may ginawang bagong worksheet si Excel. Sheet number 1, kapag ito yung first time na mag-add ng worksheet sa inyo. In my case, sheet number 2. Pina-generate na sa akin na sheet number 1. So, I'll have to rename this pivot ng Scholar app. Ayan. Wrong spelling wrong. So, kulang ng H. Ayan. Enter. Ayun. So, may nag-pop dito na we have this pivot table field. So, anong pivot fields yung kailangan natin or yung gusto natin na makita sa data natin, ito yung generate ng Excel. So, kung halimbawa, gusto ko ma-check yung ilan yung male and female sa ating mga applicants, yung ida-drag ko is sex_code. Well, pwede naman na 3_sex. Kaso, yan, as you notice, pag check ko yan or ida-drag ko siya pababa sa rows, 0, 1 yung lalabas. Check natin kung code yung ida-drag ko doon. Kapag sex_code yung ida-drag ko doon, ayan, naka-male-female yung ida-display niya. Okay po? Yes po. So we have concern daw. Sir, sa Excel hanggang view lang, walang developer analyze and design. Yung developer, lalabas lang yung tab na yan kapag may in-install po kayong additional feature ni Excel. As for analyze and design naman po, lalabas yan kapag may pivot table tayo. Okay po, so kailangan mag-generate po muna tayo ng pivot table bago po lumabas yung ating analyze and design. So, yung comment po ni ma'am is not valid po. Pivot table. Okay po. So, we go to our Scholar app. Ayan. Highlight po natin yung data. Click po muna tayo sa kahit saan sa data natin. Then, Control A. Para ma-highlight lahat. Then, po tayo sa ating Insert tab. Pivot table. Ayan. Check po natin yung itong pangalawa. Yung choose where you want the pivot table report to be placed. Kung hindi nyo po nakiklik yung new worksheet, ibig sabihin po nun nakalock po yung ating workbook. So to unlock ating workbook, punta po tayo sa Review tab. Ito pong Protect Workbook, click po natin yan. Dapat mahihingin po sa inyong password. If same po tayo ng ginawa kanina, 1, 2, 3 lang din po yung password natin dito. Okay po, if na-make sure na po natin na na-unprotect na natin yung ating workbook, balik po ulit tayo sa ating insert. Then itong pivot table. Ayan, select po natin yung new worksheet para mas malinis po tayo tingnan yung ating data mamaya. Then press OK. Ayan, may bagong worksheet po na lalabas. In my case, it's sheet number 3. Highlight ko po sa baba. Ito po. Yung kaninang una ko na-generate is actually sheet number 2. Since nag-generate ulit ako ng bago pa, kaya nag-generate siya ng sheet number 3. Okay po. So, i-delete ko lang to since ginagawa ko naman po siya na. Delete. Yes. So, we go to our yung na-generate natin na new sheet galing sa pivot table. I-rename lang po natin. So, to rename, pwede pong i-double click yung worksheet sa baba. Double click natin or pwede din pong i-right click. Lalabas po yung rename option.
So once we rename, pwede pong palitan na yan, pivot underscore scholar app. Alam ko na yung pivot na to, na nasa worksheet na to, is generated from the Scholar app worksheet. Again po, crucial yung naming natin dito kasi may Scholar application na worksheet din tayo. So pwedeng magkalituhan na itong pivot na to, saan siya galing? Yung data niya, saan galing? Ganon. So mas maganda sa name pa lang ng ating worksheet, specified saan galing yung ating data. So it's pivot underscore Scholar app. So yung pwede natin gawin, so wala muna to, uncheck ko po muna, drag ko lang. So once we generate a pivot table, ito po yung interface niya, we see yung mga pivot table fields sa right side. Pwede po natin i-check yan by checking, automatic papasok sila sa rows. So halimbawa, gusto ko malaman kung ilan yung male, yung female sa ating mga applicants. So yung check ko po is yung sex underscore code. Hindi ko po ginamit yung 3 underscore sex kasi 1 or 0 yung nakalagay doon. Okay po, kaya ginamit ko yung code kasi naka-word na siya. Ito yung advantage nung nag-add tayo ng additional column sa ating database. So again po, before we proceed to this pivot table, dapat malinis at maayos po yung ating database. Kasi lahat ng ipo-pull out na data ni MS Excel using pivot table is galing sa database natin. If masyadong makalat or hindi pa maayos, nalinis yung data natin, yung i-generate ni pivot table is makalat at hindi din maayos. Ayan. So, ito pa yung isa sa mga pinaka magandang feature ng Excel, yung pivot table. So, next, nalagay ko na yung sex code. Bakit wala po yung frequency or yung count? So, to code that, pwede tayong mag-drag ng isang variable. Ano yung sa tingin nyo yung variable na available sa lahat? Again po, be careful with this. Yung i-drag natin sa ating values, dapat yung lahat ng applicants natin meron. So for example, full name. The-drag ko yung full name sa values, pwede yon. Kasi lahat ng applicants natin may full name. Okay po? Ang problema kapag hindi full name yung dinrag ko. Halimbawa, middle initial. Dinrag ko yung middle initial. Issue dito kasi hindi lahat ng applicant natin may middle initial. Okay po? Again, be careful with this. Yung i-drag natin sa ating values, we have to make sure na lahat ng item or lahat ng applicant natin sa ating database, meron po nito. So, yung middle initial, hindi pwede kasi hindi lahat ng applicant natin may middle initial. Full name, sure tayo doon na lahat may full name, at least. And, so, yun yung i-drag ko in my case. So, pwede nating i-edit yan if halimbawa, ayaw nyo ng count. For example, gusto nyo average halimbawa ng mga ages ng applicants natin ng male and female. Papalitan ko ngayon yung full name, papalitan ko siya ng age. Pag dinrag ko ngayon yung age, makikita nyo, by default, yung ginagawa ni Excel is sum. What if ayoko ng sum? Gusto ko average. So, left click i-click ko yung caret, yung downward arrow, then the value field settings. Ayan, pag kinlik natin yung value field settings, may lalabas na options with sum, count, average, max, mean, product. So yung gusto ko is average kasi gusto kong makita yung average age ng ating mga applicants by sex. So press OK, ayan. So yun, atik, na-generate na Excel na kahit i-compute natin manually yung average ages ng ating mga male and mga female, dapat same value lang din siya nito. So to reduce lang yung ating decimal places, edit ulit natin. So pivot, value field settings, number format. Ayan, number. Palitan natin ng 1, halimbawa. Number format, 1 decimal place. Ayan, okay. Then okay again. Ayun. Okay po. Again, very powerful po itong tool ni Excel, pivot table. If ayaw nyo naman ng halimbawa male-female, gusto nyo civil status. So, i-drag lang ulit natin yung sex code, then palitan natin ng civil status. Civil code naman. Ayan. Tapos gusto natin na halimbawa ayaw natin yung average age nila. Gusto natin kung ilan or meaning yung count. Select lang natin yung count. Ayan. Press OK. Ayun. So meaning may 8 married applicants, then we have 22 single applicants sa ating database. Ayan. So madami pong features itong pivot table. As much as we want to discuss everything sa inyo, we are time bounded. So with that, if
interested pa po kayo matuto about pivot table, we have an MS Excel course for this. And it's available in our website po, psrti.gov.ph. Ayan. So, thank you po. So, that is our pivot table. Pwede po natin palitan to actually, itong row labels. Bawa, civil status. Ganon. Pwede po yan. Then, yung number of applicants. Ganon. Pwede pong edit natin yan. Ayan. Kasi, ano po yung use nito? Kasi later on, kung gusto natin gumawa ng table, halimbawa, or graph, pwede po nating i-highlight na lang tong particular cells na to. Ayan. Sana po maging useful sa inyo yung pivot table. Kaya advanced feature na po to ni Excel. Ayan. Tapos pwede nyo po talaga siyang explore kasi madami siyang functionalities built-in sa loob.